Sa nakaraang kwento natin ay napahanga ni Yonwoo si Hyenova dahil mabilis itong natututo at pinag-aaralan niya ang bawat galaw ni Yonwoo. At sa pagpapatuloy ng kwento, at dito habang pinagmamasdan ni Hyenova ang ating bida ay sa isip-isip niya naman na sa una ay walang kaalam-alam si Yonwoo patungkol sa pagpapanday subalit noong iniwawasto niya ang mga maling nagawa ni Yonwoo ay natututunan niya naman ang kanyang pagkakamali at ngayon ay parang ordinaryo na blacksmith na ito. Namangha naman siya kay Yonwoo dahil ayon pa sa kanya na ito ang kauna-unahan niyang nakakita ng baguhan subalit mabilis matuto. Napahipak na naman siya sa kanyang pepa at napatanong sa kanyang sarili na kung ikalawang beses niya na bang makakita ng mabilis matuto na baguhan. Dito naalala niya si Jungwoo na masayang nagpapaturo sa kanya dahil ayon pa sa kay Jungwoo na parang masaya matutunan ito. Tiningnan niya naman si Yonwoo dahil parang naaalala niya ang isang tao sa kanya at napahawak na lang siya ng mahigpit sa kanyang pepa at sa isip-isip niya na kung tumatanda na ba siya dahil nag-iisip siya ng mga walang kabuluhang bagay. At maya-maya pa ay binato niya na naman ng kanyang pepa si Yonwoo sabay sabi niya na sinabihan niya na ito na hindi ganyan ang tamang anggulo. Makalipas ang 2 linggo ay naglalakad si Yonwoo pababa sa hagdan at sa isip-isip niya naman na 2 linggo na siyang pabalik-balik sa daan na ito at naramdaman niya naman na ang daan na ito ay parang pamilyar na sa kanya at naalala niya naman si Hyenova na palaging galit na galit sa kanya sa mga bagay na mali at pinagpapalo siya ng kung ano-anong bagay subalit kahit nagrereklamo si Hyenova na mali ang ginagawa niya kapag nagkakamali siya ay sinisigurado pa rin ni Hyenova na tama ang kanyang ginagawa. Nagpatuloy na siya sa paglalakad at sa ngayon ay alam niya na kung bakit nasabi ng kanyang kapatid sa diary na parang ama na ang turing niya sa kay Hyenova at dagdag niya pa na si Hyenova ay talagang mainitin ang ulo na tao. Napapikit naman siya at masaya siya dahil ayon pa sa kanya na akala niya ay nawala na sa kanyang kapatid ang lahat subalit mayroon pang natitirang tao na kahit kailan ay hindi siya trenaedor. Nakarating na siya sa eskinita habang iniisip niya at napagdesisyonan niya na hindi niya maaaring isangkot o idamay si Hyenova sa kanyang gulo o problema. Napahawak naman siya ng mahigpit sa kanyang bag at ayon pa sa kanyang iniisip na sapat na sa kanya na makilala ang nag-iisang Hyenova at kapag naman matapos na ang pinapagawa niyang artifact na tinatawag na Eyes of Guys ay tuluyan niya nang lilisanin ang tindahan ni Hyenova. Tumingala naman siya at nakita niya ang napakataas na tore at sa isip-isip niya na kagaya nga ng kanyang inaasahan na sa madaling sabi ay nagawa niyang mapuntahan ang nakaraang buhay ng kanyang kapatid at nakilala niya pa ang taong malapit sa kanyang kapatid. Patuloy niya pa ring tinitingnan ang tore at ayon sa kanya na mayroon pa siyang isang gagawin at yun ay ang umakyat sa tore upang makilala niya ang mga pumatay sa kanyang kapatid. At dito ang mga pumatay sa kanyang kapatid ay inookupahan ang mataas na palapag ng tore. Ang mga nasa labas naman ng distrito at mga mababang antas sa tore ay dito naninirahan ang mga tinatawag na dregs at ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat na mapasama sa mga mataas na ranggo. Kaya naman ninanais ni Yonwoo na mas lumakas ng mas mabilis sa abot ng kanyang makakaya sa puntong kaya niya nang makipagsabayan sa mga pumatay sa kanyang kapatid at pagbayarin ang mga ito sa kalapastanganan na ginawa nila sa kanyang kambal na si Jungwoo. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang sandali ay mayroon tumambang sa kanya na siyang ikinagulat niya. Maraming mga tao ang humarang sa kanya at pinalibutan siya. Kaagad niya namang tinanong ang mga ito na kung ano ba ang kailangan nila. May isang taong humahawak ng litrato at sinuri niya ng maigi kung ito na ang kanilang punterya. At nang makumpirma niya na ito nga ay bigla naman niyang itinapon ang larawan at masaya niyang sinabi na mayroong puting maskara at nakarobe kaya naman ito na ang kanilang hinahanap na tanga na binaliwala ang kanilang babala at nagsimulang makipag-usap kay Hyenova. Nakita naman ng lalaking tumapon ng larawan si Yonwoo na parang kakatapos lang nito sa tutorial dahil sa kanyang pananamit at tinanong niya ito na kung ano ba ang pumasok sa kanyang isipan na kung ayos lang ba sa kanya na baliwalain ang kanilang babala. Napangiti naman si Yonwoo dahil alam niya na sa ngayon na ang mga ito ay ang patuloy na hinaharas si Hyenova kaya naman nagtataka siya ng mga nakaraang araw na hindi sila nagpapakita. Ang pang-aapi ng 8 clan sa katunayan ay wala nang pakialam ang 8 clan sa mga nangyayari sa labas ng mataas na palapag subalit mayroong mga clan na nasa ilalim ng proteksyon ng 8 matataas na clan at kinakailangan nilang mag-astang mataktika upang hindi sila mawalan ng pabor at ang pang-aapi nila kay Hyenova ay isa sa mga ginagawa nila. Narinig naman ng lalaking ito na tumatawa si Yonwoo kaya naman nagalit ito ng husto. Kaagad namang nagseryoso si Yonwoo at sinabi niya na tigilan na nila ang manginis at umalis na lang sila.
Pagkarinig ng lalaking kumag ay nag-akma naman siyang bubunutin ang kanyang espada, sabay sigaw niya na tanga ang ating bida, at hindi pa man siya nakabunot ng kanyang espada ay bigla naman silang nagulat lahat dahil biglang nawala si Yonwoo sa kanilang harapan, at maya-maya pa ay hindi naman napansin ng lalaking ito na nasa likuran niya na pala si Yonwoo, at nang walang ano-ano'y bigla niyang sinaksak sa binti ang lalaki at tumalsik ang dugo nito, at pagkahugot niya ng kanyang punyal ay napasigaw naman sa sakit ang lalaking kumag. At ang susunod na pupunteryahin ni Yonwoo ay ang lalaking kalbo, at agara naman siyang naghanda ng pag-ataki at bigla niyang inataki ang lalaking flawless na kalbo, at dahil sa bilis ni Yonwoo ay hindi niya na magawang makailag, pagtapos noon ay bigla namang tumagas sa kanyang katawan ang kanyang dugo. Hindi naman akalain ng nakatingin na lalaki sa flawless na kalbo ang pangyayari dahil sa sobrang bilis nito, at napamura na lang siya at hindi pa siya nakakagalaw sa kanyang pwesto ay nasa likuran niya na naman si Yonwoo na papaatake sa kanya, at pagtapos nun ay napasigaw na lamang siya. At dito itinapon ni Yonwoo ang kanyang punyal sa lalaki kanina, at nang makita yun ng lalaking nakatayo ay natakot naman ito, at sa puntong hinugot na ni Yonwoo ang kanyang punyal mula sa pagkakabaon nito sa likod ng lalaki ay nanginig naman ang lalaking nakasaksi sa pangyayari. Hindi naman makapaniwala ang mga kumag na mangmang dahil mabilis lamang napatumba ang iba nilang kasamahan, at inutusan pa ng isang lalaki ang kanyang kasamahan na dakpin nila siya, at hindi na nagsayang ng oras pa si Yonwoo at agad niya namang itinapon ang kanyang punyal patungo sa isang kumag na mangmang, at nang papalapit na ang punyal sa lalaking mangmang ay nanlaki na lamang ang kanyang mata dahil wala na siyang magagawa dahil sa sobrang bilis ng paghagis ni Yonwoo ng punyal patungo sa kanya, at tinamaan ito sa kanyang noo at agad naman itong napatumba habang tumatagas ang dugo nito. Samantala ang isang lalaking kumag na mangmang naman ay tiningnan niya pa ang pagbagsak ng kanyang kasamahan. Kaagad namang kinuha ni Yonwoo ang kanyang punyal mula sa noo ng lalaki, habang ang lalaking kumag naman ay nagulat dahil sa bilis ng galaw ni Yonwoo, at dito kinuha niya na ang kanyang punyal mula sa pagkakabaon nito sa noo ng lalaki, at nang walang ano-ano'y bigla na lang umilaw ang mata ni Yonwoo at hindi na siya nagsayang ng sandali at agara niyang inatake ang lalaking kumag na mangmang, at habang duguan nito ay inapakan naman siya ni Yonwoo sa kanyang ulo, habang sa isip-isip ng lalaking kumag na mangmang naman ay hindi siya makapaniwala, at ayon pa sa kanya na imposible itong mangyari, at napatanong siya sa kanyang isipan na kung paano mas naging malakas sa kanila ang lalaking baguhan lamang. Unti-unti namang pinipuwersahan ni Yonwoo ang pagkakaapak niya sa lalaking kumag na mangmang, at nanginginig na ito sa kakapigil, at dahil sa lakas ni Yonwoo ay tuluyan ng bumaon ang mukha ng lalaking kumag na mangmang sa lupa. Pagtapos noon ay minungkahi niya naman sa lalaking mangmang na kumag na kung magmadali siyang dalhin ang kanyang mga alip-ora sa manggagamot ay magagawa niya pang masagip ang mga buhay nito kung kaya niya. Sumigaw naman ang lalaking kumag na mangmang na flawless na kalbo na kung sino ba siya sa kanyang inaakala dahil wala siyang ka-ideya kung sino ang kinalaban niya, at tinanong niya pa si Yonwoo na kung kilala niya ba ang mga humahawak sa kanila. Dagdag pa ng lalaking flawless na kalbo habang galit na magiging katulad niya rin ang matanda na si Hanover kapag natuntun siya ng humahawak sa kanila, at hindi na siya pinatapos magsalita ni Yonwoo at kaagad siyang sinakal nito, at pinaulit-ulit ni Yonwoo ang kanyang sinabi at kinonfirma niya na kung si Hanover ba ang kanyang narinig. Pamatak naman ang mga luha sa mata ng flawless na kalbo na kumag, sabay sabi niya na kung bibitawan niya siya ay hahayaan nilang mabuhay ang matandang si Hanover. Pagkarinig ni Yonwoo ay agad niya naman itinapon na parang basahan sa lapag ang lalaking flawless na kalbo, at nang makita yun ng kanyang kasamahan ay natakot naman ang mga ito. Tinanong naman sila ni Yonwoo na kung ano ba ang kanilang ginawa kay Hanover. Hindi naman makapagsalita ang mga kumag na mangmang sa katanungan ni Yonwoo, at maya-maya pa ay bigla na lamang niyang pinagpapatay isa-isa ang mga ito. At dito tinutukan niya ng kanyang punyal ang isang lalaki na kumag, sabay sabi niya na isa lamang ang taong kailangan niya na makapagsabi sa kanya kung ano ang kanyang tinatanong. Magsasalita pa sana ang lalaki, subalit biglang umeksena ang lalaking kumag at sinabi niya na ang kanilang pinuno ay sinabihan sila na kung titigilan nila si Hanover ay mawawala ng reputasyon ang kanilang clan, kaya naman nagpadala sila ng ibang grupo upang wasakin ang tindahan ng matandang si Hanover. At nang walang ano-ano'y bigla na lamang inatake ni Yonwoo ang kanyang kasama dahilan ng pagtalsik ng mga dugo nito sa isang mangmang na kumag, at tiningnan siya ni Yonwoo nang malamig na umiilaw ang kanyang mata at minungkahi niya sa lalaking kumag na ituro niya ang daan. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nadatnan niya sa tindahan si Hanover na nakaupo na wala ng laman ang kanyang tindahan, at nag-alala naman agad si Yonwoo sa kanya, habang si Hanover naman ay tinawag niyang bata si Yonwoo na nalulungkot at humingi siya ng tawad dahil kinuha ng mga kumag na mangmang ang lahat ng kanyang mga kagamitan, pati na rin ang mga item na ipapagawa niya sana ng Eyes of Guys, at dagdag niya pa na hindi niya alam kung paano niya yun mababayaran.
Hindi naman alintana ni Yeonwoo na nawala ang mga item na ibinigay niya kay Henova upang gawin ang gusto niyang item bagkus ay nag-alala pa ito kay Henova at tinanong niya ito na kung ayos lang ba siya. Sinuri naman ni Yeonwoo ang kalagayan ni Henova at nagpasalamat naman siya dahil parang wala namang malalang pinsala si Henova at sinabi niya na siya na ang bahala sa lahat umasikaso kaya naman minungkahi niya na alagaan niya muna ang kanyang sarili at magpahinga. Hinawakan naman ni Henova ang kamay ni Yeonwoo sabay tanong niya na kung ano ba ang kanyang gagawin. Seryoso namang tugon ni Yeonwoo na babawiin niya lamang kung ano ang mga kinuha ng mga ulupong. Hindi naman makapaniwala si Henova sa sinabi ni Yeonwoo. At dito ang clan na sumalakay sa tindahan ni Henova ay tinatawag na Night Watch at ang clan na ito ay sadyang makapangyarihan sa underworld na kabilang sa panglabas na distrito ng Tore. Mayroon pang kumakalat na tsismis na kaanib sila ng clan na tinatawag na Red Dragon na isa sa 8 clan kaya naman ay walang gustong labanan sila. Hinigpitan naman ni Henova ang pagkakahawak niya kay Yeonwoo dahil alam niya na kung saan pupunta ito at hindi niya hahayaan yon dahil kung may mangyari mang masama sa kanya ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Tinawag naman ni Yeonwoo si Henova sa kanyang pangalan at bigla namang naalala ni Henova si Jungwoo at maya-maya pa ay bigla na lang tumalikod si Yeonwoo sa kanya dahil hindi naman mapipigilan ito at napasuntok naman si Henova sa sahig at napatanong siya sa kanyang sarili na kung bakit niya ba palaging naaalala si Jungwoo sa lalaking nakamaskara. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay naglalakad na sina Yeonwoo at hinahawakan niya ang lalaking kumag na mangmang sa buhok sabay tanong niya dito na kung ano ang pangalan niya. Nauutal naman ang lalaking kumag na mangmang at nagpakilala siya na siya si Willett. Binyantaan naman siya agad ni Yeonwoo na kung nagsisinungaling siya sa lokasyon na ituturo niya ay papatayin niya ito. Tumugon naman si Willett na kumag na naiintindihan niya. Makalipas lamang ang ilang minuto ay dinala siya ni Willett na mangmang sa isang lugar at sinabi niya na nandito na sila sa lokasyon. Agara namang ginamit ni Yeonwoo ang kanyang Dragon Eyes at nakita niya sa lugar ang maraming tao at maraming mga patibong at napagtanto niya naman na hindi nagsisinungaling si Willett patungkol sa lugar na kanyang itinuro. Minungkahi niya naman kay Willett na kumag na papasok silang dalawa subalit nagdahilan pa si Willett ngunit wala na siyang magagawa. Maya-maya pa makalipas ang ilang saglit ay pumasok na si Willett sa loob at nagtatakang tanong sa kanya ng lalaking may tabako na kung bakit siya nandito sa ganitong oras. Nilapitan niya naman kaagad si Willett dahil hindi ito nagsasalita sa kanyang katanungan at minaliit niya pa ito at tinanong niya na kung ano ang nangyayari sa kanya dahil hindi naman siya yung tipong tahimik at hahawakan niya na sana sa balikat si Willett subalit bigla namang may humawak sa kanyang kamay at bigla naman siyang napamura dahil sa gulat niya at sa sobrang bilis ni Yeonwoo habang si Willett naman ay napapikit na lamang dahil sa takot at nang walang ano-ano'y bigla siyang tinapon ni Yeonwoo at nang makita yun ng iba niyang kasamahan ay laking gulat naman nila. Nagalit naman ang iba nilang kasamahan kay Yeonwoo at bigla namang napasigaw ang isang kumag na ulupong na Traidor si Willett at agad niya naman inutusan ang kanyang mga alipores na dakpin nila ang pangahas at Traidor. Agad niya namang sinugod si Yeonwoo sabay sigaw niya na mamatay na siya at inatake niya si Yeonwoo ngunit walang hirap lang itong iniwasan ni Yeonwoo at pagtapos nun ay hinawakan niya naman ang kamay ng kumag at binali niya ang kamay nito at paulit-ulit niya itong binali habang sumisigaw sa sakit ang lalaki ay kaagad niya naman itong itinapon na parang papel. Samantala si Willett naman ay tumatakip ng kanyang tainga sa sulok habang nanginginig ito at naririnig niya ang mga sigawan ng mga mangmang na kung sino ba ang lalaking pangahas na pumasok dito at sinabi naman ng isa na isa lamang hampas lupa iyan at hulihin nila ito. Balubaluktot naman ang mga kamay ng kumag na mangmang at napasigaw ito ng paulit-ulit dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa ay nasa harapan niya na naman si Yeonwoo at bigla na naman siyang itinapon ni Yeonwoo. Sumigaw naman ang lalaking kumag na ito na dalian na nilang hulihin ang lalaking iyan dahil mag-isa lamang siya at baguhan lamang ito nakakatapos lamang ng tutorial. Binaling naman ni Yeonwoo ang kanyang tingin sa sumisigaw at nang makita yon ng sumisigaw na kumag ay nanginginig naman ito sa takot at nang papalapit na si Yeonwoo sa kanya ay inutusan naman ng lalaking sumisigaw ang mga lalaking natitirang tumatayo na pigilan nila ang isang yon. Bigla namang sumunod sa utos ang mga ito at agad silang sumugod patungo kay Yeonwoo at hindi na nagsayang ng sandali pa ang ating bida at agaran niya namang nilaigan ng isang kumag at sinunod niya naman ang isa at sinipa niya ito sa tiyan. Napa-atras naman ang lalaking sumisigaw kanina dahil sa kanyang labis na takot at unti-unti namang lumalapit ang kamay ni Yeonwoo sa kanyang leeg at nang mahawakan na ni Yeonwoo ang kanyang leeg ay itinaas niya naman ito sa ere.
Nagtatago naman ang dalawang tukmul at tiningnan nila ang kanyang kasamahan at napatanong naman ang tukmul na kalbo na kung sino ba ang lalaking iyon at ayon pa sa parang bulak ang buhok na maging si Sai ay nagawa ring patumbahin ng lalaking nakamaskara. Natigilan naman si Yeonwoo dahil narinig niya ang tunog ng isang patibong at napatanong siya sa kanyang sarili na kung saan nanggaling ang tunog na iyon at sinuri niya ang lugar gamit ang kanyang dragon eyes at pagkatingin niya sa ibaba ay mayroon siyang nakita na isang tao na tumatakbo at napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung sinusubukan ba ng taong iyon na tumakas sa pamamagitan ng sekretong daanan. At napagdesisyonan niya naman na hindi niya ito hahayaan. Bigla naman niyang pinalakas ang kanyang paa sa pamamagitan ng paglagay niya ng mahika at kaagad niya namang inapakan ang sahig ng buong lakas at dahil sa lakas niya ay nagkabitak ang buong sahig ng silid at nang makita yun ang dalawang tukmul na ito ay hindi naman nila akalain ang ginawa ni Yeonwoo at napasigaw na lang silang dalawa na nababaliw na ito. At dito lumitaw ang lalaking tumatakbo sa ilalim na daanan at nagtatakip ito ng kanyang ulo dahil baka mabagsakan siya ng gumuhong sahig at napamura na lamang ito dahil maging siya ay hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Tiningnan naman siya ng malamig ni Yeonwoo at maya-maya pa ay mayroong kumalat sa sahig na mga kayamanan habang nag-aakmang kukunin pa ito ng mangmang na nilalang. Hindi na nagsayang ng minuto pa si Yeonwoo at agad naman siyang bumaba at nang makita yun ng kumag ay nanginig naman ito. Habang papalapit si Yeonwoo sa kanya ay napapasigaw naman ito dahil sa takot at bigla namang nakita ng lalaking kumag ang isang espada sa lapag at bigla niya itong kinuha at agad naman itong napasigaw habang papaatake siya at nang umatake na siya ay walang kahirap-hirap lang yun iniwasan ng ating bida at nang walang ano-ano'y sinugod niya naman ang lalaking mangmang at ginamit ni Yeonwoo ang kanyang kasanayan na shanpo at pinuntirya niya ang espada ng lalaking kumag na mangmang. Pagkatapos ng kanyang pag-atake ay nagkaroon naman ng bitak ang espada ng kumag at laking gulat niya naman nang naputol ang kanyang espada at dahil hindi siya makapaniwala ay hindi na siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan at hindi na nagsayang ng segundo pa si Yeonwoo at agad niyang pinuntirya ang leeg ng kumag at sinaksak niya ito sa leeg gamit ang kanyang punyal at tumagos ito sa likod ng batok ng kumag at bigla na lamang itong bumagsak habang bumubulwak ang dugo nito mula sa leeg ng kumag. Pagtapos noon ay tumingin naman si Yeonwoo sa taas at nakita niya ang mga natitirang kumag at nang makita yon ng mga kumag ay hindi naman maipinta ang takot sa kanilang mga mukha at minungkahi naman ni Yeonwoo sa kanila na kung hindi pa nila gustong mamatay ay isa sa kanila ang bumaba dito. Makalipas lamang ang ilang oras ay pinaghanda ng kape ng isang kumag si Yeonwoo at kinonfirma naman niya na kung hindi niya ba ito nilagyan ng lason. Natatakot na tugon naman ng lalaking kumag na kahit kailan ay hindi niya gagawin yon. Habang umiinom ng kape si Yeonwoo ay pinagmasdan naman siya ng lalaking kumag na nagbigay sa kanya ng kape at napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung saan ba nanggaling ang lalaking halimaw na ito. Karaniwan naman ay nagagawa nilang pagbantaan ang mga baguhan na naghahanap kay Hanover pagtapos malaman ng baguhan na kabilang si Hanover sa 5 mahuhusay na master sa larangan ng blacksmith o paggawa ng mga item o artifact at sandata. Napaiyak na lamang ang lalaking ito dahil ayon pa sa kanya na hindi na nakapagtataka na nasa kanya ang walang katumbas na halaga ng mga artifact at hindi nila akalain na ang kanilang makakalaban pala ay ang sikat na tinatawag nilang hoarder kaya naman napatanong siya sa kanyang sarili na kung ano ba ang ginagawa ng katulad niya dito sa labas ng distrito. Hindi rin nila inaakala na magiging malaking hadlang ito sa kanila dahil lang sa nagawa nitong masira ang record bilang isang kauna-unahang manlalaro na nakalikom ng higit sa 500,000 na puntos ng kasikatan at napamura na lang siya sa kanyang isipan dahil hindi siya makapaniwala na ito na ang katapusan ng kanilang clan na tinatawag na Night Watch at simula ngayon ay pansamantalang titigil muna ang mga ito ng kanilang mga negosyo. Makalipas lamang ang ilang minuto ay naubos na ni Yeonwoo ang kanyang kape at agad niyang sinabi sa kumag na umpisahan na nilang pag-usapan ang patungkol sa kabayaran. Nagtataka naman ang lalaki at napatanong na kung ano ba ang ibig sabihin niyang kabayaran. Binilang naman ni Yeonwoo kung ano ang kanilang babayaran at sinabi niya na pera ang ibabayad nila para sa mga items na sinira nila at pangpaayos sa gusali na kanilang sinira at ang kawalan ng kikitaing pera ni Hanover dahil sa kanilang ginawang pagsira sa kanyang negosyo at pati na rin ang pagpapagamot ni Hanover sa kanyang pisikal at pisyolohikal na pinsala at dagdag niya pa na kung wala siyang problema sa kanyang mga sinabi ay pwede niya nang kunin ang nakalagay na bagay sa kanyang leeg at wala naman naging tugon ang kumag at napailing na lang. Minungkahi naman ni Yeonwoo na dalhin niya sa kanya ngayon ang mga nakuha nilang mga items sa mga kahon kanina at sinabi niya pa na sila na ang baalang magbayad ng labor sa pagpapaayos ng nasirang gusali ni Hanover at titiyakin niya lang na dadalhin niya ang mga responsable sa pagsira ng gusali ni Hanover at sila na ang baalang mag-ayos doon.
At simula ngayon ay sila na ang responsable na magprotekte kay Hanover sa panghaharas ng ibang clan kay Hanover simula ngayon. Dagdag niya pa na wala siyang pakialam kung magsumbong man sila kung ano man ang nangyari dito sa clan na humahawak sa kanila dahil ayon pa sa kanya na malamang ay wala namang pakialam ang mga yun sa kanila. Tinanong naman siya ni Yeonwoo kung naiintindihan niya ba. Napatango na lamang ang kumag sa katanungan ni Yeonwoo. Tumayo naman kaagad si Yeonwoo at sinabi niya na mahusay ang kumag at minungkahi niya pa na siya na ang bahala sa iba. Sinang-ayunan naman ang kumag si Yeonwoo at sinabi niya na siya na ang bahala sa lahat kung ano man ang kanyang sinabi. Makalipas ang ilang oras ay naglakad na si Yeonwoo patungo sa tindahan ni Hanover at habang naglalakad siya ay sa isip-isip niya naman na sana ay dinagdagan niya pa ang mga ipapagawa sa mga kumag na iyon dahil ayon pa sa kanya na magandang ideya iyon upang maging ehemplo sila sa iba. Bigla namang nakita ni Yeonwoo si Hanover na parang nag-aalala at parang may hinihintay. Gumawa naman siya ng ingay upang mapansin siya ni Hanover at nang mapansin na siya ni Hanover ay bigla naman itong lumapit sa kanya sabay tanong niya na kung saan ba siya nanggaling. Hindi na nagsalita si Yeonwoo at kaagad niyang ibinagsak ang isang malaking sisidlan na siyang ikinagulat naman ni Hanover at nanlaki ang kanyang mga mata. At dito nabawi ni Yeonwoo ang kanyang mga artifact na walang katumbas na halaga at may pasobra pa. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.